Ano ang gagawin mo sa oras na magkaroon ka ng isang tapat na kaibigan na isang dayuhan, pero madalas naging tampulan ng kwento sa aming baryo? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si JM. Taga rito po ako sa banda ng Kabikulan at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, kwentong talambuhay ng kaibigan kong tawagin na lang natin sa pangalan na Baron. 1989. Nakilala ko si Baron nang ako'y nag-aaral ng high school. Katunayan, graduating na po ako ng mga panahon na yon. Ganon din si Baron. Mailalarawan ko si Baron bilang isang mabait na kaibigan, matangkad at hindi ganong kagupuhan. Sa totoo lang, mas gusto ko pa siyang kaibigan kesa sa mga kababata kong utod ng kaplastikan. Baron, may kasama ka pala. Ba't nagsasama ka rito ng ibang tao? Hindi ba't ang bintang sa atin ng mga tao dito'y mangkukulam? Kung hindi mangkukulam, aswang. Tay, ibahin mo tong si JM. Pare-parehas lang yan. Magandang hapon po, Tata Andres. Magandang hapon. Baron, magtimpla ka nga ng kape. Hoy, Tay. Iho. Kamusta ka na? Ano nga uli pangalan mo? JM po. Magkaklase po kami ni Baron. Alam mo, hanga din ako sa'yo. Bakit naman po? Kasi sa dinami-dami ng nagbibintang sa amin na kesyo kami daw ay aswang, mangkukulam, mangbabarang, at kung ano-ano pa. Pero nandirito ka pa rin. Hindi ka ba natatakot? Hindi po, Tata Andres. Ako po kasi yung klase ng tao na hindi pinalaki ng magulang para manghusga. Huwag po kayong mag-alala. Kahit po sa school, tampulan po ng kwento po si Baron. Pero pinagtatanggol ko siya. Totoo yun, Tay. Ganun ba? Mas makabubuti siguro, JM. Huwag mo nang ipagtanggol ang anak ko. Kasi nakikita mo naman siguro na kahit na kung ano-anong itinatawag sa amin ng mga tao rito, hindi kami kumibo. Mas masarapang mabuhay ng walang kaaway. Kasi sa oras na pumatol ka sa kanila, yon ang gusto nila. Mas mabuti pang manahimik na lang. Mas malakas na sandata ang katahimikan. At hayaan natin na Diyos na ang bahalang bumawi sa mga taong yan. Ganun ho ba? Kaya ho pala si Baron, ni minsan, hindi ko nakitaan na pinagtanggol yung sarili niya. Dahil yon ang kabilin-bilinan ko sa kanya. Wala namang mangyayari kung putak tayo ng putak. Manahimik na lang tayo at magtrabaho tayo nang meron tayong makain. Taga Samar po pala kayo. At kaya lang naman ako napunta rito sa Bicol. Dahil pinatulang ko yung offer sa akin ng kaibigan ko rito para magsaka. Ganun ho ba? Tata Andres, ako na po ang humihingi ng tawad sa ginagawa sa inyo ng mga kababaryo natin. JM, wala kang dapat na ihingi ng tawad. Okay. Sige po. Paggaling ko sa bahay nila Baron, nasalubong ko sa kanto ang isang tumpok ng mga tsismoso at tsismosa. Oy! JM! Bakit na naman, Jackie? Saan ka nang galing?
Dun sa bahay ng mangkukulam na aswang? Oo. Hindi ka ba natatakot? Baka mamaya, pasukahin ka nun ng dugo. O kaya naman kainin yung laman loob mo. Jackie, hindi totoo yung bintang sa kanila. Ang sabihin mo, baka na-impluwensyahan ka na rin nung baron na yon. Jackie, marami pa akong gagawin. Bahala ka na nga dyan. Hoy, Jim! Teka, sino yun? Lagot ka, si Tata Juanito yon. Uy! Bakit ho? Doon ka ba nang galing? Oo, bakit po? Wala ka bang nakitang mga espesyal na langis doon na nakalagay sa bote? Langis? Wala naman. Normal naman ho yung bahay nila. Malinis. Oo? Baka naman meron kang nakuha dyan kahit na isang anting-anting. Bigay mo na sa akin o kaya bibiling ko sa'yo. Alam mo na, pupunta kasi ako ng Sikihor. Pang-depensa ba? Tatawa nito. Mawalang galang na po pero hindi ko nakikita rin yung sinasabi nyo na yan. Ganun ba? Eh, ikaw ang bahala. Si Tata Juanito ay isa ring magsasaka sa amin. Masasabi ko nga ang taong yun ay palaging nasasabit sa gulo. Ito kasi yung klase ng tao na mahilig mangursunada sa inuman. Oh, Jem! Ang aga mo naman. Di ba ngayon ang usapan natin? Linggo ngayon. Sige, tara. Nagpunta kami, Commander, sa koprahan. Pag-aari yon ng amo nila. Pinapunta kami roon para mamitas ng bunga. Nang nandoon na kami, sa hindi naasahang pagkakataon, si Manong Juanito. Kakwentuhan nito yung amo nila Baron. Alam mo kasi, bossing, dapat yung mga taga-Samar na yun dinidispatcha mo na eh. Siguro naman naririnig mo yung mga bulong-bulungan patungkol doon sa mag-ama na yun. Juanito, kakilala ko siya. Hindi ko naman siya kukunin dito kung tunay nga ang bintang ninyo. Mababait ang mga taong yan at kung hindi nyo lang nalalaman, yang si Andres, isa yang albularyo doon sa lugar nila sa Samar. Albularyo? Di ganun din yon. Albularyong mangkukulam na aswang na mangbabarang na elemento na kapre. Sobra naman ho kayo, Tata Juanito. Oy! Handyan ka pala, Baron. Oho. Laitin nyo na ho kami. Pero siguraduhin nyo naman kung totoo. Baron. Parang pumapalag ka na yata. Tol, sobra na kasi tol. Tata Juanito, wag naman ho kasi ganun. Ang dami-daming tao rito eh. Hinihiyaan nyo kami. Bakit? Nasasaktan ka ba ha? Jem? Hindi naman pero... hindi naman pala eh. Hindi kita dinadamay dito. Kaya wag kang makialam. Tara na, Baron. Sige ho, Tata Juanito. Pagkatapos noon, Commander, naglalakad si Tata Juanito papauwi. Tatahakin nito ang medyo masukal na bahagi. Sa hindi naasahang pagkakataon, si Tata Juanito ay bigla na lamang natumba. Laking pagtataka namin kung bakit. At nang lapitan namin si Tata Juanito, nakita naming sa kanyang paa ay may nakapalupot na isang kobra. Tapos nakakagat ito sa kanya. Nako! Kawawa naman! Tara, dali natin sa ospital! Dinala namin si Tata Juanito sa ospital. At pagdating doon, sa kasamaang palad, idineklarang dead on arrival. Yan. Napala mo. Diyos ko, Juanito, kanina lang kakwentuhan kita. Ngayon patay ka na. Wala nang magagawa ang kahit na sino kung hindi iuwi si Tata Juanito sa kanilang bahay para paglamayan.
Oras na lang ang binibilang at darating na ang mga tauhan ng purinarya para kunin siya at inbalsamuhin. Totoo ba? Patay na yung mayabang na Juanito na yon? O tay, nakagat ng kobra. Sandali. Teka ho, Tata Andres, saan ho kayo pupunta? Sigurado kayong kagat lang yun ng kobra? Oo. Dali-dali si Tata Andres pumunta sa bahay kung nasaan si Tata Juanito. Inabutan namin na nagiiyakan ang mga mahal nito sa buhay. Sandali. Makikiraan. Sandali lang. Bakit ho? Sandali. Titignan ko siya. Patay na ho si Juanito. Sandali lang iya, magtiwala ka. Isa akong albularyo. Natahimik ang lahat, Commander. Ang ginawa noon ni Tata Andres, yung mismong sugat, tinapik niya ng 4 na beses. Maniwala kayo o hindi, sa pinagkagatan sa kanya ng kobra, ay biglang may lumabas na kulay itim na dugo. Tata Juanito, ano yung lumalabas? Akala namin natanggal na yan sa ospital. Hindi lahat. Umalis si Tata Andres pagkatapos nun. Maya-maya pa dumarating na ang mga tauhan ng purinarya. Akmang bubuhati na noon si Tata Juanito nang bigla itong bumangon. Laking gulat naming lahat, Commander, nang bumangon siya. At bakit ako binubuhat ng mga taon to? Juanito? Ate, sabihin mo nga sa kanila ibaba ako. Ibinaba si Tata Juanito nung oras na yon. At doon meron siyang ikinuwento sa mga tao. Ayon sa kanya, siya daw ay naglalakbay. Naglalakbay ito sa madilim na bahaging hindi niya kilalang lugar. At base pa sa kanyang sinabi, habang siya'y naglalakbay doon nakakita siya ng liwanag. Sinundan lang daw yon ni Tata Juanito. Pumasok lang siya doon tapos laking gulat niya. Nakita na lang niya ang kanyang sarili na bitbit ng mga imbalsamador. Ayon pa sa imbalsamador, baka daw nagkaroon lang ito ng panandali ang buhay, pero tuluyan na itong mamamatay. Base raw kasi sa mga imbalsamador, marami daw ganun. Pero galit na galit si Tata Juanito nang pilit pa rin siyang dadalhin sa imbalsamuhan. Kumalat ang balita na yon, Commander, sa buong baryo. At nakarating din yun sa iba pang mga baryo. Tay! Si Tata Juanito, nabuhay! Alam ko. Ho? Paano niyo nalaman, tsaka kayo ho ba may gawa nun? Alam mo, ang isang taong namatay, hanggat ito'y hindi pa tinatanggalan ng dugo nang nag-iimbalsa mo, meron pa itong isip. Ang ginagawa ng karamihan, 3 oras hanggang 4 na oras, ini-stack muna ang bangkay. Yung kasi ang patakaran bago ito imbalsamuhin. Hanggat may oras pa at nakakaintindi pa yung tao at gising pa ang kanyang diwa, kung ganong klaseng kamatayan lang naman ay pwede pa itong bawiin. Pero Tata Andres, kobra ho nakapatay sa kanya. Bakit? Wala na bang paraan? Hindi ba't dinala niyo siya sa ospital? Hindi ba't naturukan siya doon ng antivenom? Ang mali ng mga doktor, nagkamali sila ng pagtingin. Hindi nila sinisigurado. Ha? Papanong? Oo, tinurukan ng antivenom. Tinignan lang ng siguro mga 1 oras lang ba o wala pa? Mga ganun po. Nilabanan na ng antivenom yung lason ng ahas, yung kamandag. Tapos idedeklara nilang dead on arrival. Ang hindi nila alam ng oras na yon, nilalabanan na ng gamot yung lason. Siyempre, mawawalan ng ulirat yung tao. Ako naman bilang isang albularyo at marami na akong napatunayan yan sa Samar. Kung mga kagat-kagat lang ng ahas ay kayang-kaya kong punan yan. Hindi ba, Baron? Totoo yun, Tol.
Katanayan sa buong buhay ko, 5 na yata yung napabangon ni Itay eh. Mga nakagat din ng ahas. Dinideklara din na dead on arrival. Ganun ba? O tol. Sa mga oras na nag-uusap kami, Commander, laking gulat namin. Kasi dumagsa ang mga tao sa bahay nila Baron. At isa pa roon, ang Kapitan Del Barrio sa amin. Magandang hapon ho sa inyo. Ay, Kapitan, kayo ho pala yan. Ito ang tunay. Ito ang totoong albularyo. Itinaas pa nga ni Kapitan ang kamay ni Tata Andres. Tapos ang mga tao'y nagsipagpalakpakan. Akala namin tapos na ang senaryo, pero hindi pala. Kasi yung mga taong kasama ni Kapitan na dumating doon, lahat pala sila magpapatingin. Ginamot naman ni Tata Andres ang mga yon. Pero kapag sinabi nitong hindi pang albularyo ang sakit, may taong nagagalit. Ano ba naman yan, Tata Andres? Akala ko pa naman mapapagaling may puso ko eh. Bakit ba? Ha, Jackie? Masakit kasi yung puso ko. Sinaktan niya ako. Tata Andres, pagalingin mo yung puso ko, please. Hoy, Jackie. Hindi naman sakit yan eh. Huwag kang makikialam dito, JM. Magbabayad ako kahit magkano. Basta ang gusto kong mangyari, alisin ni Tata Andres yung nararamdaman ko rin sa boyfriend kong Jutay. Jutay na nga, hindi mo pa makakalimutan. Maganda ka naman. Humanap ka ng Dax. Paano ko gagawin yon? Hindi ko nga siya makakalimutan. Kaya nga ako nandirito para magpagamot kay Tata Andres nang makalimutan ko na yung boyfriend kong Jutay. Sige na nga. Halika, saan mo ako dadalhin? Huwag mo sabihin, pagsasamantalahan mo yung mura akong katawan. Tata Andres, no, ayoko. Tumahimik ka. Anong pagsasamantalahan ko yung mura mong katawan? Dito tayo sa loob. Hinatak siya ni Tata Andres sa loob ng kwarto. Makalipas ang 5 minuto, lumabas na ito at nakangiti na si Jackie. Oh, Jackie! Oh, ano nangyari? Wala. Sige ho, Tata Andres. Bye-bye. Aba, kalandi nito ah. Ano nangyari doon, Tay? Di ba nga gusto niyang makalimutan yung boyfriend niyang Jutay? O tapos? O di ayon, pinagkaloob ko sa kanyang kahilingan. Aba, Tata Andres, parang iba yata yung ginawa mo ah. Yun lang ang alam ko eh. Next! Wala na, Tay. Nag-alisa na iba. Ha? Akala kasi natulog na kayo. Hindi kasi alam ng iba na pumasok kayo sa loob ng kwarto. Ganun ba? Sige. Kinabukasan dumagsa na naman ang napakadaming pasyente. Karamihan sa mga yon rekomenda ng mga nanggaling sa kanila. Magandang umaga ho. Magandang umaga naman, Brad. May paglilingkod ba kami? Itatanong ko lang sa bahay ni Juanito. Hindi ho rito bahay ni Tata Juanito. Yung po bang nakagat ng ahas? Doon ho yun. Doon ho kayo magtanong. Labas na ho kasi ng baryo to eh. Hindi ko gusto, Commander, ang itsura ng isang yun. Bukod sa kulay pula na yung ipin niya, meron pa siyang kakaibang amoy. Nang makita ito ni Tata Andres, bigla na lang siyang tumalikod. Next! Wika ni Tata Andres. Lumabas naman yung lalaking yon pero hindi umalis. Tapos sumilip ito sa bintana. Tata Andres, ba't di kayo makatingin doon? Wala. Next! Kasunod nun may pumasok na isang babae. Tata Andres! Anong nangyari sa'yo? Sabi sa akin ni Jackie. Yung? Pinagaling mo daw yung puso niya. Bakit? Baka pwedeng ako din. Nako,
Magkakasala tayo dyan. Sa ibang araw ka na lang bumalik at marami pa akong aasikasuhin na mas importante pa sa'yo. Tay, turo mo lang sa akin kung anong ginawa mo ron kay Jackie para ako nang bahala sa magandang dalagitan na ito. Teka. Bakit? Ako na kaya magpagamot sa kanya? Ako na kaya gumamot sa kanya? Ako na. Ako na sinabi. Manggagamot ka ba ha, JM? Hindi. Pero sa pagkakataon na ito, kaya kong gamutin si ate. Di ba ate? Tumahimik na nga kayong dalawa. Masyado kayong mapasok. Yung lalaki kanina ay palihim na tumatawa. Nakita ko lumabas yung ngipin niya, Commander. Bungal ito. Tanggal yung 3 ipin niya sa harapan pero sa magkabilang gilid ay merong matutulis na pangil. Mailalarawan ko siyang parabang katatapos ng kumain ng hilaw na karne. Pare, tignan mo nga yun. O sige. Manong, ano bang kailangan nyo kasi? Natatakot na sa inyo yung mga tao eh. Ang tinatanong ko, yung bahay ni Juanito. Matatahimik lang ako kung ituturo mo sa akin yung bahay niya. Halika na nga. Sinamahan ko siya, Commander, hanggang sa makarating kami sa bahay ni Tata Juanito. Nang magkita na silang dalawa, doon pa lang ako umalis. Pero pinagsisihan ko ang lahat ng yon, Commander, dahil yun na pala ang huling araw na makikita namin si Tata Juanito na wala sa katinoan. Isang gabi, doon ako natulog sa bahay nila Baron kasi kinabukasan birthday niya. Ang gusto niyang mangyari, maaga kaming magkakarne ng manok at itik. Tol, salamat sa pagtanggap mo ha. Nakula yun, Tol. Tara, pahinga na tayo. Okay na siguro tong iniinom natin. O sige. Ano yun? Tay, may lumagabog sa bubong. Huwag kayong maingay. Hindi tao yan. Hindi tao? Ano yun? Ewan. Matapang na lumabas si Tata Andres, bitbit ang 2 bolo. Laking gulat namin, Commander, nang siya'y magsisigaw. Aswang! Bumaba ka riyan! Nang magsalita yon, nabosesan ko ito. Si Tata Juanito yung nasa labas, Commander. Tumalon ito tapos agad na sinakal si Tata Andres. Juanito! Ano bang ginagawa mo, Juanito? Isang malaking pagkakamali na binuhay mo pa ako, Andres. Nang dahil dyan, nagkaroon ako ng pagkakataon para maghiganti sa'yo. Tata Juanito, anong ginagawa mo? Hindi ko kayo kilala. Papatayin ko to. Juanito, wala kang utang na loob. Hindi ako si Juanito. Hindi mo na ba ako natatandaan? Muntik mo na akong pinatay noon sa Samar. Binuhay mo pa ako. Yan ang pagkakamali mo, Andres. Teka lang. Napatitig doon si Baron. Tapos ayon sa kanya, meron nga namang nakalaban ng tatay niya noon. Natawagin na lang natin sa pangalan na Salome. Babae? Tol? Oo, Tol. Ibig sabihin, si Nana Salome yung nasa katawan ni Tata Juanito. Patuloy pa rin si Tata Juanito na sinasakal si Manong Andres hanggang sa binalibag niya ito sa palayan. Mabuti naman at natatandaan mo pa ako, Baron. Nana Salome, paano mo kami natuntun dito? Kahit saan pa kayo magpunta, alam kong hanapin ng bahay niyo. Nana Salome, nagtiwala ang tatay sa inyo. Binuhay niya kayo. Tapos, gagamit pa kayo na bang tao para maghigante? Magsasalita pa sana si Baron nang bigla itong suntukin ni Tata Juanito.
Hindi pa ito nakontento dahil sinundan niya ito at hinagis sa palayan. Ako nung mga oras na yon, wala nang malang gawin, Commander, kung hindi kumuha ng panlaban. Nakuha ko yung bolo ni Tata Andres dahil nahulog ito sa lupa. Gusto ko siyang tagain, pero kapag nakikita ko ang mukha ni Tata Juanito, natatakot ako, Commander, at ayaw ko nang ituloy. Nang dahil doon, inagaw niya sa akin yung bolo at ako ang inasbaran nito, Commander. Mabuti na lang dahil mabilis akong nakatakbo. Nagpunta ako sa palayan. Doon ay nakakita ako ng isang pangtabas sa pilapil na nakatarak sa bukid. Kinuha ko yon tapos mabilis akong bumalik. Hanggang sa nakita ko na lang na yung magtatay ay bit-bit na ni Tata Juanito. Tata Juanito! Saan mo sila dadalhin? Papatayin ko sila! Kukunin ko ang laman loob! Kapwa walang malay ang mag-ama nung oras na yun. Binitbit siya ni Tata Juanito at dinala sa maliit na sapa sa dulo. Sa isip-isip ko mukhang kukunin nga ni Tata Juanito ang laman loob ng mag-ama. Tapos iwanan sila ng patay na. Ang tanging nagawa ko na lang noon, Commander, tumakbo sa pinakamalapit na bahay. Mabuti na lang, eksaktong rumoronda sila kapitan nung oras na yun. Ano? Sinasabi mo bang si Tata Juanito ay... Totoo yung kapitan, wala nang oras magsalita. Dun po sa dulo! Nagtatakbo kami roon, bit-bit ang aming mga gamit. Sa tulong ng ilaw ng barangay nakita naming si Tata Juanito ay nilulublob ang magtatay. Juanito! At anong ginagawa mo dyan? Huwag kang makikialam dito, kapitan. Papatayin ko magtatay na ito. Meron silang kasalanan sa akin. Kapitan, si Tata Juanito, may sapi ho yan. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Juanito, ibigay mo sa amin ang mag-ama. Kung hindi, mapipilitan kaming damputin ka at daling ka sa presinto. Presinto ba ka mo, kapitan? Yan naman ang panakot niyong mga nasa barangay. Di gawin mo kung aabutan mo pa silang buhay. Sa tagiliran ni Tata Juanito nakita kong meron siyang inilabas na matulis na bagay. Ako nung mga oras na yon hindi niya napansin. Papalihim na akong lumalapit sa kanya at walang ano-ano'y. Hinampas ko si Tata Juanito sa likod gamit ang matabang kahoy. Bumulagta ito sa tubig tapos inagos siya. Sinamantala ko ang pagkakataon para kunin ang magtatay. Habang ang mga taga-barangay, mabilis silang kumilos at kinuha si Tata Juanito. Dinala ito sa barangay, pati na rin ang magtatay. Doon, nakita naming normal na si Tata Juanito. Ayos lang ho ba kayo, Tata Andres? Medyo may masakit lang sa akin, kapitan. Ikaw, Baron? Okay lang ho, nawalan lang ako ng malay eh. Si Tata Juanito sinasabi niyang wala daw siyang alam sa nangyari. Ganun pa man gusto siyang sampahan ng kaso ng mga taga-barangay. Pero ang mag-amang Baron at Tata Andres, pinipigil ang mga taga-barangay. Sila kasi ang nagpapatunay at naniniwala na hindi alam ni Tata Juanito ang ginawa niya kanina. Dahil ito daw ay kasalukuyang nababalot ng kapangyarihan ng dilim. Kung yun ang plano nyo, sige. Kayong bahala. Nakinig naman si Kapitan, kaya't nag-uwian na kami sa kanya-kanya naming bahay. Pagdating sa amin, Commander, nabalitaan kong ang magtatay nag-aal sa balutan na raw dahil uuwi na sila sa Samar. Nalungkot ako sa balitang yon. Agad akong tumakbo sa bahay nila upang alamin kung may katotohanan. O tol, iiwas na lang kami. Mahirap na. Pero tol, hindi ba nandun yung kaaway niyong si Nana Salome?
Tol, mas mabuti nang doon kami mag-away-away kaysa dito sa ibang baryo. Nakakahiya sa mga tao. Tama. At siya nga pala, JM, ako'y nagpapasalamat sa mga naging tulong mo sa amin. At kung gusto mong pumunta sa amin, ibibigay ko sa iyo address ko. Tatanggapin ka namin ton. Nang mainit na mainit at buong puso. Sige ho. Aaminin ko, Commander, na hindi ko gusto ang sinasabi ng mga tao nang wala na sila sa baryo namin. Maging yung mga taong natulungan ng mag-ama. Tatawagin kong backfighter. Ganun naman talaga ang ugali ng mga tao. Tumulong ka na, minasama ka pa. Ano? Sobra ka naman, Jackie. Kung ganun pala ginawa sa'yo ni Tata Andres, dapat nagsumbong ka sa barangay o kaya sa pulis. Hoy, hindi mo kasi alam. Minulestya ako ng matandang yon. Sinungaling. Gustong gusto mo nga paglabas mo eh. Nakangiti ka pa nga eh. Nakalimutan mo na yung jowa mong jutay. Teka nga, sandali lang. Lumapit ka nga sa akin, Baron. Bakit? Lumapit ka nga sa akin. Ba't parang pinagtatanggal mo pa yung mag-ama na yon? Aray! Ba't mo ko sinampal? Buwisit ka kasi! Hindi lang yon ang naringgan ko, Commander. Marami pang iba. Kung papatulang ko silang lahat, baka magkasala ako sa batas. Mabilis na lumipas ang isang taon. Graduate na po kami ng high school. Sinabi ko sa aking nanay tatay, napupunta ako ng Maynila para maghanap ng trabaho at para mag-aral na rin. Siyempre ayaw nilang pumayag. Pinagpilitan ko ang sarili ko, Commander. Pero ang totoo noon, gusto kong pumunta ng Samar upang hanapin si Baron at si Tata Andres. Hindi ko kasi alam sa sarili ko. Kasi parang hinahanap-hanap ko ang magtatay na yon. Nang pinayagan na ako ng mga magulang ko, yun ding araw na yon nag-alsabalutan ako, Commander, at pumunta ako sa Samar. Hindi naman mahirap hanapin ang address ng mag-ama. Bukod sa hindi naman masyadong kalakihan ng baryo, kilala pa sila sa baryong pinuntahan ko. Tao po! Magandang hapon po. Sino yan? Baron! Jem? Ako nga to, Baron! Jem! Sa sobrang pagkamis namin, Commander, nagyakapan kami ng kaibigan ko. Ayon sa kanya, akala daw niya hindi na kami magkikita pa. Tol! Malas kasi ako sa amin eh. Sabi ko kay nanay, magtatrabaho ako sa Manila at saka mag-aaral na rin. Kaya lang, dito talaga plano ko pumunta eh. Bakit? Sa Maynila lang ba may school? Sa Maynila lang ba may trabaho? Dito rin sa amin, tol. Pwede mong ipagpatuloy ang pag-aaral mo rito. Siyempre para hindi ka naman masyadong pabigat sa amin, pwede mong sabayan ng pagtatrabaho, di ba? Talaga? Tatanggapin niyo ako rito? Oo naman. Tol, Tata Andres ba yan? Tata yun. Sino ba yung maingay dyan? Magandang hapon po. Magandang hapon. Sino ba yan? Si JM po. Tol, parang iba yata yung ubo ng tatay mo ah. Parang may sakit siya, tol. May sakit? Tol. Lumabas si Tata Andres mula sa kwarto. At nang makita niya ako, Commander, mabilis niya akong niyakap. Ramdam ko noon na laki ng pinayat ng katawan niya. Kamusta na ho kayo? Eto, malapit nang mamatay. Huwag niyong sinasabi yan, Tata Andres. Mahaba pa buhay niyo. Yung mga pinanganak nung mga panahong 1960s, umaabot yan ng mahigit 100. Nako, sana nga. Magdilang anghel ka sana. Bueno. Bakit may dala ka mga gamit? Paalam ko po kay nanay tatay, magmamaynila ako. Mag-aaral. Tapos sasabay ng pagtatrabaho. Pero ang totoo, dito talaga punta ko eh. Iho. Siguro,
hindi pa ito ang tamang oras kasi, Tay, huwag na natin siya pagtabuyan. Palagay ko sanay naman na si Tol JM sa nakita niya roon nung nandun tayo sa Bicol. JM, marami nang nagbago. Baka hindi ka masanay sa nakikita mo rito. Ano ho bang ibig niyo sabihin? Baka lang hindi ka masanay. Baka kasi... Hindi na itinuloy ni Tata Andres ang sinasabi niya, Commander. Kasi pinapasok na ako ni Baron sa loob. Pinagkapit niya ako at pinakain. Tol, ano ba sinasabi ng tatay mo? Tol, di ba sa amin kilala siyang albularyo? Pero nung una, pinagbibintangan kaming mangkukulam, aswang. Oo nga tol, bakit nga ba? Ano bang nangyari kasi? Tol, di mo lang kasi alam. Si tatay, albularyo hindi ba? Oo. Maliban doon meron pa. Anong ibig mo sabihin? Aswang si tatay, tol. Bigla akong nanginig nung oras na yon, Commander. Pero akala ko nagbibiro lang si Baron. Tol naman, huwag ka naman nananakot. Hindi siya nananakot, Jem. Tata Andres? Oo. Kaya nga kami, hindi kami sumasagot kapag tinutokso kaming aswang dyan sa Bicol. Ayaw naming makipagsagutan kasi totoo naman. Pero, hindi lahat ng aswang ay masama. Ako, gusto ko nang maabot ang takbuhin ko sa buhay. Pero ang anak kong si Baron, hindi ko siya idadamay. Mabuti naman po akong ganun. At isa pa, ako yung klasing aswang na tumutulong sa kapwa. Tsaka hindi ko magagawang buhayin si Juanito kung hindi ako talaga aswang. At kung gagamitin ko lang ang pagiging albularyo ko, hindi nubra at hindi yun sasapat. Maganda na rin siguro ang pagkakataon na napadpad ka rito, JM. Kasi may makakasama si Baron. Dahil ramdam ko, ito na ang huling araw ko sa ibabaw ng lupa. Ha? Bakit? Kasi tol, may nagbanta kay Itay. Sino? Albularyo. Hindi naman mapigilan ng Itay yung ginagawa niya. Ano ba kasi yun? Dahil sa ako'y matanda na, konti na lang ay kota na ako sa buhay. Minsan ay hindi ko mapigilan ng kumain ng hilaw na laman. Ha? Ganun? Kala ko eh. Laman ng mga alagang hayop. Ngayon, merong isang dayuhan dito sa Samar na napadpad dito sa bahay ko nung isang gabi. Sabi niya sa akin, itigil ko na raw ang ginagawa ko kung hindi. Baka raw tuluyan niya ako. Anong magagawa ko kung doon lang ako lumalakas? Ibig niyo sabihin, talagang... Teka, kayo rin ang biktima ng mga alagang hayop dun sa baryo natin dati? Tol, hindi ko lang masabi sa iyo eh. Patay. Inaasahan ko, ngayong gabi, darating ang albularyo na yon. At kung papatayin niya ako, bahala siya. Hindi naman sinabi sa akin ni Tata Andres at Baron kung ano ba ang pangalan ng albularyo. Pero ayon dito, bata pa raw yun. Matipuno at magandang lalaki. Matipuno, magandang lalaki? Baka hindi albularyo yun. Baka naman tol na nanakot lang yun. Baka pulis yun. O kaya sundalo na napagutusan ng opisyal para itigil na yung ginagawa niyong pagpapatay sa mga alagang hayop dito, tol. Huwag kayong magpasindak sa kanya. At kung darating siya ngayong gabi, ako kakausap sa kanya, tol. Tol, sana makinig sa'yo. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, yung inaasahan ng magtatay ay dumating na. Naglalakad yon sa dilim. Bakit ganoon ang tingin ko sa kanya, Commander? Ang tingin ko sa kanya para siyang kumikinang sa dilim. Paglapit nito sa amin doon ko lang napansin
Nakasuot pala ito ng sandong puti at merong bag na itim sa likod. Gwapo siya, Commander. Gwapo. Wala akong masabi. Sa totoo lang hindi pa nga ako naniniwalang isang albularyo ang lalaking yun. Magandang gabi po. Magandang gabi rin ho. Si tatay ho ba? Oo, nandiyan ba si Tata Andres? Kuya, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo namang kunin yung tatay ko. Yun lang kasi kinabubuhay namin eh. Parang awan nyo na po. Gusto ko pa makasama yung tatay ko at saka may sakit po siya. Ang laki na po ng pinet ng tatay. Ganun ba? O pwede ko ba siyang makausap? Sige ho. Pagpasok ni Tol Baron sa loob, kinausap ko ang nasabing albularyo. Brad. Albularyo ka ba, pulis? Sundalo? NBI? Ano ka? Albularyo nga. Parang laki ng takot sa'yo ng mag-ama. Wala namang nakakatakot sa'yo. Mukha kang nagtatrabaho sa mga gay bar. Albularyo ako. At yung nakikita mo sa akin yan, totoo yan. Matanda na ako, iho. Hindi lang ako bumabata. Kung ganun ho ako na ho nakikiusap sa inyo na baka pwedeng huwag nyo naman patayin si Tata Andres. Mabait yung taong yun. Bakit sino nagsabing papatayin ko siya? Ha? Sila ho. Hindi mangyayari yun. Mabait si Tata Andres. Katunayan, meron pa nga akong regalo sa kanya eh. Paglabas ni Tata Andres, nakita ko ang sapo-sapo nito ang kanyang dibdib. Ayon kay Baron, masakit daw ang dibdib ng ama. Kayo pala ang hahatol sa aking buhay. Gawin nyo na ho. Gawin nyo na. Pasensya ka na kung nasabi ko yun. Pero hindi ako naririto para patayin ka. Nandito ako para tulungan ka. Tao ka pa rin kahit papaano. Mahalaga pa rin ang buhay. Halika. At tatanggalin natin yung pagiging aswang mo. Matatanggal pa ba ito? Bakit naman hindi? Hindi ka naman pinanganak na aswang eh. Di ba? Di ba? Gulat na gulat ako sa tao na yon. Para bang nababasa niya ang takbo ng isipan ng tao. Ang ginawa niya, pinanganga si Tata Andres, tapos meron itong isinubo. Maniwala kayo o hindi, si Tata Andres ay naglabas ng tipak-tipak na karne kasabay nun ang napakalapot na dugo. At ang pinakahuli, isang kulay itim na maliit na sisiw na parang manok. Pero mahaba yung tulis nun tapos mapupula yung mata. Akala ko patay na yun, Commander. Pero hindi pala. Bigla yun lumipad. Lumipad? Ano yun? Hayaan mo siya. Babagsak din yan. Laking gulat ko nang bigla yun bumagsak sa harapan namin. Kasabay noon dinakma ito ng albularyo tapos sinunog. Ayos ka na. May pagpapatuloy mo na ang pagiging albularyo mo. Ano ho? Magaling na ho ang itay? Anak, naramdaman ko parang bumata ang lakas ko. Tumayo ka na dyan, Tata Andres. Magmula ngayon, idinideklar ko na magkapanalig na tayong dalawa. Talaga ba? Salamat. Wala na rin yung sakit mo. Yung nagbigay sa'yo ng sakit, yung aswang na nangyanggaw sa'yo. Hindi ba, Tata Andres? Siguro nasa 64 ka na nang maranasan mo yan nang niyanggaw ka sa Negros. Di ba? Paano?
Bahala ka na sa buhay mo. Magsimula ka na magbagong buhay. Salamat. Sandali! Bakit? Anong pangalan mo? Nolesto. Alis na ako. Pero babantayan kita. Ang mga mata ko at tenga nakapako sa'yo. Ang taong yun, Commander, naglingid lang sa puno. Tapos bigla itong nawala. Teka, tol. Tao ba yun? Ewan ko nga, tol. Hindi basta tao kayang gumawa nun. Ikinuwento sa amin ni Tata Andres kung paano siya nayanggaw ng mga tao diyan sa gawin ng Negros. Hindi pa raw tao noon si Tol Baron. Pumunta roon si Tata Andres para puntahan ang isang mabata-bata pang dalaga na nililigawan niya. Siyempre sa 64 na noon si Tata Andres. Ayaw sa kanya ng mga magulang ng babae. Grabe daw ang pagkukutya sa kanya. Maging ang lolo at lola noon, ayaw siyang tanggapin dahil ayon nga sa mga ito, si Tata Andres kaedad ng lolo ng dalagang pinopormahan niya sa Negros. Wala naman ho sa edad ng nagmamahalan. Mahal ko ho si Andrea. Pinapangako ko sa inyo na bibigyan ko siya ng magandang buhay. Ano? Bibigyan mo ng magandang buhay ang apo ko? Nagpapatawa ka ba, Andres? Habang nagsasagutan daw sila ng lolo ng dalaga, yung tiyo ni Andrea ay dumating. Ano ba yan? Andres nga pala. Nililigawan ko si Andre . Oh, ganun naman pala . Bakit hinihiyaan niyo ang bisita? Ang bisita hindi pinahihiya. Ang bisita iniistima ng mabuti. Tata Andres, pasok kayo. Nang dahil sa hudyat ng tiyo ni Andrea, nakapasok siya ng tuluyan sa bahay. Ang pinagtataka ni Tata Andres, ni hindi man lang siya pinakain ng mga yon. Basta't yung nilabas ng tiyo ni Andrea na alak ay diretsyo nilang ininom. Hindi alam ni Tata Andres, yung palang kaharap niyang lalaki ay marunong mangyanggaw. Bagamat hindi naman ito aswang, pero natuto lang ito. Nang dahil doon, tuluyan nang naging aswang si Tata Andres ng mga ganong edad. Pag-uwi raw niya rito sa kanila sa Samar, napansin niyang may nagbabago sa itsura niya. Bilang isang albularyo din ng mga panahon na yon, pilit itong nilalabanan ni Tata Andres. Pero kahit na anong gawin niya, mas malakas pa rin yung sinasabi ng nasa loob niya. At bandang huli, nakakayanan niya na itong labanan at kung minsan pa nga tinatalo niya ito, bilang isang albularyo nagagawan niya ito ng paraan. Ang hindi lang magawa ni Tata Andres, ang pag-iwas sa pagkain ng mga buhay na hayop. Pero ang pagpatay ng tao at pagkain ng sariwang laman ng tao, ni minsan hindi ginawa ni Tata Andres. Katunayan, albularyong aswang na si Tata Andres ng mga panahon na yun, nang maging anak niya ang kaibigan kong si Baron. Wala pa kasi itong anak, kaya't ang ginawa raw noon ni Tata Andres, nagpunta siya sa patay sinde. Nagbayad ng malaki sa isang babaeng bayaran at buong tapang na ibinuhos doon ni Tata Andres ang katas niyang naipon sa loob ng mahabang panahon. At ang naging resulta, ang anak niyang si Baron. May anak na ako! Salamat! Labis-labis daw ang pasasalamat ni Tata Andres nang malaman niyang buntis ang babaeng bayaran. Kinasama niya pa ito sa sarili niyang kubo at nang maipanganak si Baron iniwan daw sila nito.
okay lang naman daw yung kay Tata Andres. Ang importante nagkaroon siya ng magmamana sa kanya. Pero hindi pinangarap ni Tata Andres na maging katulad niyang aswang ang anak niyang si Baron. Yon ang istorya ni Tata Andres kung paano siya naging aswang. Ngayon, hindi na siya aswang at dito magpo-focus na tayo sa kwento niya bilang isang albularyo na tapik lang kayang bumuhay ng tao. Kinabukasan laking gulat namin, Commander, nang may magpunta roon na isang babaeng masasabi kong hot. Pero umiiyak yung babae. Tata Andres! Bakit ka umiiyak? Pakitig na naman po yung anak ko. Nasaan yung anak mo? Nandun po sa bahay. Ayon sa kwento ng babae, yung anak daw niya nahulog sa puno kagabi. Patay na raw yung bata. Hindi na raw ito humihinga. Ganun pa man, ang nanay nito ay hindi nawawala ng pag-asa. Pinuntahan namin yon, Commander. Lahat ng mga tao doon ni isang sinasabi, patay na raw yung bata. Katunayan, tinakloban na ito ng puting kumot. Hinawi ni Tata Andres ang lahat ng tao doon. Hinawakan niya yung pulso ng bata. Mainit pa naman at sinabi niyang, buhay pa ito! Huwag kayong mawawala ng pag-asa! Bago tapikin ni Tata Andres yung bata, meron itong dinasal. Hindi ko alam kung anong wika yon, Commander. Nagtagal yun ng halos 3 minuto. Habang nagdarasal siya, hawak-hawak nito yung ulo ng bata tapos nakapikit siya. Pagdilat ni Tata Andres, sinabi niyang ang bata ay kinuha lang daw ng kapre. Pagkatapos noon, tinapik niya ito ng 4 na beses. Biglang dumilat yung bata tapos umubo. Kasabay noon ang paglabas sa bibig ng bata ng sarili nitong dugo. Kumuha kayo ng tubig! Dalian nyo! Pinainom niya ng tubig yung bata. Nang dahil doon tuluyan na itong nakabangon at ang mga tao sa kanila ay tuwan-tuwa. Nang dahil doon, kumalat na naman sa buong baryo na merong albularyong kayang bumuhay ng patay sa pamamagitan ng pagtapik. Kaya't kinabukasan, dumagsa ang tao sa kanila. Sa dami ng tao doon, Commander, meron isang nakapukaw ng pansin ko. Isang lalaking nakasuot ng itim. Nakaupo ito sa labas tapos nakapikit. Napansin kong tumutulo ang laway noon, kaya ako siya nilapitan. Kuya, ay yung ano niyo ho tumutulo? Bigla na lang nabuwal ang lalaking yon. Tapos nang itayo ko siya, dumilat siya, Commander, at kitang-kita ko ang napakapupula nitong mata. Ayos lang ba kayo, kuya? Marami pa bang nakapila? Konti na lang ho. Sige, mag-aantay ako. Pagkatapos gamutin ni Tata Andres ang mga tao, maliban doon sa lalaki, medyo madilim-dilim na. Matapang itong pumasok sa loob ng bahay nila at sinabing, Andres! Bakit? Hindi mo ba ako namumukaan? Hindi. Palibhasa, matanda ka na. Mahina na ang memorya mo. Teka, sino ka? Ikaw yung... Hindi ko lubos akalain na babalik ka pa sa pagiging tao. Tama. Ikaw yung walang hiyang nangyanggaw sa akin. Oo. Ako ang tiyuhin ni Andrea. At para sabihin ko sa'yo, yung minahal mong pamangkin ko meron ng anak. At ang napangasawa niya isang mayaman na lalaki. Masakit ba, Andres? Masakit ba? Noon, masakit. Pero ngayon, wala na.
Matagal na panahon na ang lumipas. Kung ganon, bibigyan kita ng sakit. Tol, yung kaya yung nasa kwento? Palagay ko nga, tol. Yan yung walang hiyang nangyanggaw kay Itay. Pero hindi ako papayag, tol. Inabutan ako ni Baron ng tigisa kaming bolo. Yung lalaking putak ng putak ay sinugod naming commander. Tinaga namin yung lalaki at kitang-kita kong naputol yung braso niya. Pero tawa lang ang ibinalik sa amin noon. Yung braso niyang naputol, pinulot niya tapos kinagat. Diyos ko, anong klaseng tao to? Hindi ako tao. Kahit sarili kong laman, kaya kong kainin para ako'y mabuhay. Huwag kayong kumpiyansang putol na ang isa kong braso. Hindi ibig sabihin nun ay hindi na ako makapanglalaban. Putol na yung braso ng lalaki nang sumugod ito kay Tata Andres. At yung braso niyang kinakain niya, ginamit niya pa itong panghampas sa matanda na animoy baseball o baseball bat. Nakita namin kung paano lumagabog ang muka ng matanda sa sahig. Kasabay noon ng mabilis na paggapang, pumunta ito sa kusina at kumuha ng itak. Pagsugod ng lalaki, agad itong inundayan ni Tata Andres ng saksak sa tiyan. Dahil sa laki ng itak na yon, tumagos yon sa katawan ng lalaki. Akala namin mamamatay na siya, pero hindi ganoon ang nangyari. Kung ako sa inyo isarado niyo na pintuan, masakit na makita ng mga tao ang inyong kamatayan. Gumawa pa kami ng aksyon ni Baron. Gamit ang mga itak namin, pinagtataga namin yung lalaki. Pero sadyang kakaiba yata ang taong yun. Para bang meron siyang kapangyarihan na nanggaling sa ilalim ng lupa. Kasi kahit na anong sugat at kahit na anong lalim ng tinatamo nito, hindi pa rin siya bumabagsak. At ang mas nakakatakot, Commander, yung huling sugat na ginawa ko sa maselang bahagi ng katawan niya, biglang naghilom. Nalingat lang kami bahagya, nakita namin kumpleto na ang braso niya. Akala ko hindi ka aswang. Aswang ka din pala. Mayayanggaw ba naman kita kung hindi ako aswang? Ha? Diyos ko, anong klaseng tao ito? Tulungan niyo po kami. Anong Diyos ko? Walang Diyos dito ngayon. Wala! Susugurin na sana noon si Tata Andres nang biglang may kumatok sa pintuan. Siya pa nga mismo ang nagbukas ng pinto. Laking gulat namin, Commander, biglang bumulagta ang lalaking yon. Tol, sino yun? Ewan ko, wala naman tao. Baka yan yung taong nagtanggal sa pagiging aswang ko. Sinilip ko pa nga sa labas pero wala talaga, Commander. Kaya't tumayo yung lalaking bumulagta. Galit na galit yun habang umaangil. Tapos pinagmumura kami. Pastilan! Mga tampalasang kayo! Sino yung dumating? Aba, hindi namin alam. Maya-maya pa tumapat yun sa bintana ng bahay at laking gulat namin dahil merong maputing kamay na kumalawit sa kanyang leeg. Kasabay noon ang paghatak dito papalabas. Tol, itinatakbo siya. Sino kaya yun? Nalinga kami sa bandang mapunong bahagi sa baryo nila. At doon nakita namin yung taong hirap na hirap kaming patayin. Nakita naming nakasalabit ng pabaligtad. Wala na itong buhay, Commander. Sinong gumawa nun? Pero mabuti na yan sa kanya. Hindi namin inako, Commander, ang pagkamatay ng taong yon. Basta't lumabas na lang sa investigasyon na mga taong adik-adik ang nagsabit sa kanya sa puno. Nagpatuloy ang buhay. Nandon pa rin ako sa lugar nila. Kung ano ang kakainin ng mag-ama,
ganon din ang kinakain ko. Kung ano ang tinatrabaho nila, ganon din ang tinatrabaho ko bilang pakikisama. Habang kami ay nasa loob ng kagubatan at nangunguha ng kahoy panggatong, biglang may sumigaw na isang dalaga. Tinakbo namin yung dalawa ni Tol Baron at nakita namin merong isang pangit na lalaking nakaibabaw sa babae na nakasuot ng pambukid. Akala namin normal lang. Akala namin mag-asawang doon naglalabing-labing. Pero nang tumingin sa amin yung lalaking nakapatong sa babae, hindi ito normal. "Tol! Aswang to, Tol!" "O, Tol." Inabot niya naman sa akin yung isang bolo. Tapos ang lalaking nakakubabaw sa babae, tinanggal ang kargada sa kasilanan ng babae. "Walang iya! Sa'yo ba lahat yan? Ang laki naman yan!" Wika ko pa. "Huwag kayong makialam. Kung ayaw niyong mapunta sa inyo ang galit namin, hayaan niyo kaming magbigay ng punla sa babaeng to." "Anong punla? Tol, ano yun?" "Punla. Gusto niyang anakan ng babae." Ganon. Walang iya ka, halika rito." Hinataw-hataw ko siya, Commander. Alam kong aswang ang taong yun at hindi siya normal. Nakakadiri kasi tignan kung ang isang aswang ay dumadali ng isang normal na tao. Nang hataw-hatawin ko yung lalaki, bigla itong nagtatakbo. Yung babae naman ay wala ng malay tapos duguan. "Madali kayo! Dalhin niyo rito sa lilim!" Dinala namin doon yung babae. Kinakapa ko ang kanyang pulso para bang wala na itong pintig. "Tay, anong gagawin natin?" "Huwag ka mag-alala. Susubukan ko. Sa tulong ng kakayanan ni Tata Andres, ang babaeng walang malay na hindi na humihinga, tinapik niya lang ito ng 4 na beses kaya ito naubo at dumilat. Nang makita pa nga kami ng babae nung una, natakot pa ito sa amin. "Huwag ka matakot! Hindi kami mga aswang! Wala na aswang!" "Sino kayo?" "Huwag ka matakot. Tata Andres, dalhin natin siya sa barangay." Sige. At di ko kilala tong babaeng to." Ang babaeng yon napag-alaman naming turista pala sa lugar na yun. Walang ni isang nakakakilala kasi sa kanya at sinabi niyang kaya siya napadpad sa lugar na yon upang kumuha ng kakaibang dahon. Dahon na pwedeng gamitin para sa panggagamot. Ate, paano yan? Nagalaw ko nung aswang na yun. Tata Andres, hindi kaya't napunlaan yung babae?" "Sa aking pakiramdam wala pa naman dahil napigil natin ang kanyang kawalang hiyaan. Hindi pumutok. Basta, alam niyo na yan." "Mabuti naman kung ganun." Ang babaeng yun ay isa palang anak mayaman at ito'y nakatira sa kabilang bayan. Nang malaman ng pamilya noon ang ginawa ng walang hiyang aswang, nagsama ito ng mga armadong lalaki at tinugis ang aswang na pumatong sa anak niya. Kami nung mga oras na yung Commander, patay mali siya. Pinabayaan na lang namin kung anong gagawin nila basta't labas na kami doon. Isang araw, yung kapitan naman ng baryo ang nagkaroon ng hindi birong karamdaman. At kung titignan mo ito, para bang wala na itong buhay. Kasi nakaupo na lang ito sa tumba-tumbang upuan. Tapos para bang idinuduyan ito ng mga apo niya. Maraming nagtataka kung bakit nagkaganon si kapitan. Ayon sa mga tao kahapon lang, nakita nilang nandun pa ito sa barangay at hinaharap ang lahat ng mga taong nagrereklamo at humihingi ng tulong. Ay, kawawa naman pala si kapitan. Kaya nga itay, palagay ko baka naengkanto Pakitignan nga tay. Pinuntahan naman ni Tata Andres ang kapitan.
Ayon sa kanyang nakita, ang kaluluwa daw ni Kapitan ay kinuha ng isang engkanto na nagkagusto sa kanya. Engkanto ang kumuha sa kanya. Maniwala kayo sa akin mga kasama. Nang dahil doon walang gustong maniwala sa kanya at dahil sa ito'y idiniklarang patay, gusto na ng pamilyang ipaimbalsamo. Ngayon, magiging challenge pa sa amin ngayon kung paano namin itatakas si Kapitan sa kamay ng mga mahal niya sa buhay. Tol, hanggat wala pa imbalsamador, pasok tayo sa loob. Anong gagawin natin? Pagpasok natin sa loob, takluban mo agad si Kapitan ng kumot. Tapos sa likod, may pintuan doon. Tapos itakbo natin doon sa may sapa. Nakita ko kanina mayroong bangka doon. Sakay natin. Yun ang utos ni Itay eh. Sige tol. Nagtagumpay kaming dalawa ni Tol Baron na itakas si Kapitan. Ni maski isa sa kanila walang nakaalam. Dinala namin si Kapitan sa malayong bahagi ng baryo at pagkatapos noon sinundang kami ni Tata Andres. Mabuti naman at nakuha niyo yan. Kung nagkataon na imbalsam mo nakunan siya ng dugo, tuluyan na siyang mamamatay. Tayo ng plano. Mababawi pa ba natin ang kaluluwa ni Kapitan? Susubukan ko anak. Susubukan ko. Aalis na sana noon si Tata Andres. Pupunta raw sana ito sa alam nilang kung saan naninirahan ang mga engkanto. Pero bago siya makalabas ng kubo, naramdaman naming may mga tao sa labas. Tol, patay! Nasundan niya tayo! Ha? Pero walang nakakita sa atin, Tol! Binuksan ko ang pintuan at sumilip ako bahagya. Doon ay nakita kong meron 2 taong nakatayo. Tol, may tao nga, Tol! Si Tata Andres naman ang sumunod na sumilip. Hindi sila mga tao. Mga engkanto ito. May kasama silang mga aswang. Palagay ko, ibinenta na ng mga engkanto ang katawan ni Kapitan sa mga aswang. Ano? Anong gagawin natin ngayon? Tsak napapatayin nila tayo. Laking gulat naming Commander, nalingat lang kami ng konti. Pagtingin namin sa walang malay na katawan ni Kapitan, nandun na ang 2 lalaking may mahahabang tenga at mahabang ilong. Tol! Tay, may mga engkanto! Kukunin na pala nila ang katawan ni Kapitan. Pero sa tulong ng malakas na orasyon ni Tata Andres, biglang naglaho ang mga yon. Bumukas bigla ang bintana, tapos sumilip ang 3 lalaki. Huwag kayong magkakamaling bitbitin si Kapitan. Magkakamatayan tayo. Hoy! Ibinenta na sa amin ang kanyang katawan. Makakakain na kami ng laman. Hindi po pwede. Pag sinabing hindi, hindi. Magkakamatayan muna tayo bago nyo makuha ang katawan ni Kapitan. Nang sabihin nyo ni Tata Andres, doon ay umalerto kaming 2 ni Tol Baron. Lalabang kami nung oras na yon, kahit marami pa sila. Akala kasi namin mga simpleng aswang lang din ng mga ito. Tol, ano? Laban? Oo, Tol. Ano pa ba magagawa natin? Hinalipaw-halipaw namin sila, Commander, tapos iniiwasan naming tamaan ang walang malay na katawan ni Kapitan. Pero sadyang malakas ang mga yon. Ultimong ang orasyon ni Tata Andres ay hindi nila pinapansin. Katunayan nung unang bumulagta pa ang matanda. Pagbulagta nito, sumunod si Tol Baron at ako naman ang sumunod. Lahat kami lagapak sa lupa. Ngayon, magkakaalaman na tayo. Tol, tignan mo! Meron pa palang ipapalit ang itsura nun. Mukha na siyang aswang na nakakatakot, pero meron pang sumunod. Nabiyak yung mukha nung lalaki, tapos para bang may sumisibol na panibagong itsura.
nang tuluyan na siyang nagpalit ng anyo. Ang plano pala nito, kakainin niya ang katawan ni Kapitan sa harapan namin mismo. Si Tata Andres walang puknat sa pagdarasal gamit ang wikang Latin. Pagkatapos noon sumigaw ito ng, "Tulong! Tulungan mo kami, Kanole!" "Kanole? Nandito ba siya?" "Hindi ko alam, tol." Yung aswang hinawakan na yung ulo ni Kapitan. Tapos itinaas yung kaliwang braso. Una niya palang kakagatin ng ulo ni Kapitan hanggang sa maubos ito hanggang paa. Sinabi niya sa amin ang kanyang plano at alam niya kasing wala na kaming laban nung mga oras na yon. Pero bago pa niya ito magawa, may bumato sa kanya ng isang tipak na bato na kasing laki ng kamao. Galit na galit ang aswang na yon at inutusan niya mga kasama niya. "Lumabas kayo! Hulihin ang tampalasan na yon. Dalhin niyo rito at siya ang una kong kakainin." Sumunod naman ang mga kasama nito. Kaya lang, ni isa sa mga yon wala nang nakabalik pa. Umaangil ang aswang sa harapan namin, Commander. Hindi ko alam kung angil ba yon ng lungkot, iyak, o galit o kung ano. Maya-maya pa, lalabas sana ito doon sa tapat ng bintana nang biglang, "Saan ka pupunta?" Pakilamero! "Hindi ka pwedeng umalis. Patay na mga kasama mo. Kayo dyan, tayo!" Pinilit kong tumayo at kinuha ko ang aking bolo. Dahil sa hindi makagalaw yung aswang at sakal-sakal ito ng tao. Pinagtataga namin siya ni Tol Baron. Ganon din ang ginawa ni Tata Andres. Hanggang sa tuluyang naghiwalay ang katawan ng taong yun. Yung kalahati, binitbit nung lalaki papalabas. Yung kalahating naiwan ay pinagtatadtad naming dalawa ni Tol Baron. Tama na yan! Walang hiya ka! Kakatakot ka! Paglabas namin, nakita naming yung kalahating katawan ng aswang ay bitbit pa rin ng tao. Nagsasalita pa yon, pero halata mong mauubusan na rin ng hininga. Akala mo siguro hindi ko binabantayan yung taong binigyan ko ng ikalawang pagkakataon para itama lahat ng kamalian niya. Kapanalig ko pa rin siya kahit na papaano, kaya pasensya ka na, aswang. Hati na yung katawan mo. At wala ng pag-asang mabuo pa dahil tinadtad na ng pinong-pino ng mga tao sa loob. Hindi ko alam, Commander, kung totoo ba ang mga nakita ko. Kasi sa loob lang ng ilang segundo, nakita kong parang may maliwanag na kung ano ang tumama sa likod ng aswang. Tapos habang sakal-sakal ito ng tao, unti-unti itong naging abo. At yung abo niya ay tinatangay ng hangin hanggang sa tuluyan ng naging abo ang aswang na yun. Nakataas pa rin ang kamay ng taong sumakal sa kanya. Pagbaba nun sinabi niyang, "Nakita niyo ba?" "Ang alin ho?" "Ano po yon?" "Yung tumamang maliwanag sa kanya sa likuran. Yun ang aking alas. Ganyan ang ginagawa ko sa mga aswang. Sa mga aswang na hindi na nagbabago." "Teka, Nolesto, ikaw pala yan." "Ako nga." "Ikaw?" "Ako?" "O ikaw nga. Hinahanap ka na ng tatay mo." "Tatay ko? Teka." "Galing ako sa inyo. Di ba may kapitbahay kayo doon na walang pakialam sa inyo?" "Oo, yung konsihal. Kakilala ko yon. Sabi niya sa akin kapag nagawi raw ako dito. Sabihin ko raw sa'yo na hinahanap ka na ng tatay mo." "Teka, sino ho ba kayo?" "Albularyo ako. Ako yung albularyong makikita mong susulpot na lang kung saan. O paano? Pagpatuloy niyo buhay." Salamat." Hindi namin nasabi, Commander, paano yung katawan ni Kapitan. Hihingi sana kami ng tulong pero nagulat na lang kami dahil nasa tabi na pala namin
ang katawan ni Kapitan. Kapitan? Nakabangon ka na. Akala ko kinuha na ng engkanto ang katawan mo. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik sa dati. Siguro, hindi pa rin pinag-adya ng itaas na matapos ang tungkulin ko. Sabay-sabay kaming bumalik sa baryo, Commander, at laking gulat namin. Ang dami-daming tao, may pulis pa nga. Laking gulat din nila ng kasama naming si Kapitan ay buhay na buhay. Nagpatuloy noon sa panggagamot si Tata Andres. Sa kasamaang palad, dahil sa ito'y meron ng edad, tuluyan na rin itong namaalam. Nalungkot ako, Commander, sa pagkawala ni Tata Andres. Pero sabi nga niya bago siya mamatay, ang tao haharap sa kamatayan. Gaano man tayo kapera, gaano man kalakas ang katawan natin, kapag Diyos na ang humatol sa atin, wala tayong magagawa. Ang hindi ko pa makalimutan sa sinabi noon ni Tata Andres, kapag siya daw ay namatay, wag daw siyang iiyakan, basta't ang isipin lang daw nila, lahat ng taong namatay ay payapa na. Yun ang aming pinanghawakan ni Tol Baron, magpa hanggang sa ngayon na kami nabubuhay. Sa ngayon, Commander, may edad na rin po ako. Meron na akong mga anak at ako po ay patuloy na sumusuporta sa inyong channel. Alam ko yung taong tumulong sa amin noon, siya yung taong nasa kwento dito. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagtutok. Yes! Si Kanoli nga po ang taong yon, wala nang duda. Mag-PM na kayo sa aking Viber kung meron kayong gustong sabihin. 0948-5230-887. Yan po ang aking Viber account. Maraming salamat, good night, and enjoy listening. Ano ang